Isa siyang sundalo na naghahatid ng mga dokumento mula Busan papuntang Seoul. Naluray ang katawan pero ang mga dokumento hindi man lang nagalaw. Sinong gagawa ng ganitong bagay? Anong motibo niya? Ang napanood niyong yun ay isang documented brain surgery. Ginawa yun noong taong 1942 kay General Hirai ng Japanese Army. Ang nagsagawa ng operasyong yun ay si Dr. Kim Dong-won. Isa siyang dalubhasang neurosurgeon na kinilala at nirerespeto ng Japanese Medical Society. Doon na muna tayo magtatapos ngayon. Tulad ng nabanggit ko dati sa inyo, ang footage na pinanood nyo ngayon ay kasama sa exams nyo. Kung hindi nyo yun binigyan ng pansin, humingi kayo ng tulong sa assistant ko doon sa opisina ko. Yung mga kaibigan nyong sumama sa protesta, sabihan nyo sila na siguradong babagsak sila kung hindi sila makakapag-exam sa susunod na linggo. Hello, Papa mo ito. Mag-lunch tayo sa labas. Ang bilis naman nun. Busy ka ba? Dinner na lang. Hindi, okay lang sa akin. Kaya ko namang alagaan ang sarili ko, anak. Huwag ka na pumunta. Naku, ikaw talaga. Nasa desk ko? Oh, ano ba ito? Oo. Akin ito. Ito yung luma kong album. Nakuha nila sa Anseng Hospital? Ganun ba? Sobrang luma na rin ang building na yun. Kailan daw yung gigibahin? Ganun ba? Malapit na pala. Tama-tama, katapusan ng linggo. Oh, sige. Magkita na lang tayo sa bahay. Sige. Kung gusto nyo tumingin pa sa loob, gawin nyo na. Kasi matapos tong linggong to, wala na yan. Nalulungkot ba kayo? Siyempre hindi. Masarap ang kape mo, ha? Papa, ingatan niyo sarili niyo. Yung madrasta ko, may sakit na siya sa puso bago pa kayo magpakasal. Tama ka. At yung mama mo naman. Namatay si mama habang pinapanganak niya ako. Yung madrasta ko naman matagal nang may sakit. Wala kayong kasalanan doon. Silang dalawa.
Pareho silang nawala sa akin ng mabilis. Wala pang 1 taon matapos silang ikasal sa akin. Papa, Oo, sige na. Papa, bukas nandito ako ulit, babalik ako. At saka magdadala na rin ako ng pagkain mo. Huwag mo na akong alalahanin. Pwede naman akong kumuha ng kasambahay eh. Sige, ikaw rin. Hindi na kita mamimiss. Basta babalik ako. Bukas isasama ko si Yunhi. Yun na ang muling araw na nakita ko ang nag-iisa kong anak. Akala ko panahon na magpapalimot sa akin ang lahat. Akala ko magkakaroon ako ng katahimikan sa buhay. Pero ang hindi ko inakala ay ang 4 na araw na yon. 37 taon na nakalilipas ang maglalagay sa akin sa walang katapusang bangungot. Nung gabing iyon, namatay ako. Noong February 1942, habang nagsisimula pa lang ako sa pag-aaral ko ng medisina, inatake ng bansang Hapon ang lugar ng Pearl Harbor at imperialismo ang umiiral sa buong bansa. Pero sa loob ng Anseng Hospital, tahimik lang ang lahat, na para bang nasa gitna ka ng isang bagyo. Nagpapakita ang mga multo sa salamin? Totoo ba yun? Oo. Lalo na kung sa loob ka ng morgue mananalamin. Nakakotoko. Pero, huwag mo nga hayaang mabasag yung ginamit mong salamin. Bakit? Bakit? Hoy, kilos na. Tara. Lagi ako may nararamdamang pagkirot. Ang swerte mo ah. Bakit? Dito, masakit ba? Habang nagpupuyat at nagpapagod kaming lahat dito ng may ilang linggo na. Ikaw naman, pa-relax-relax lang. Dahil ba malakas ang kapit mo? Ganun Huwag po ba? kayong mag-alala. Hinaan niyo ang mga boses niyo. Pag-tune up. Sa morgue ka nitong buong linggong darating. Ano na, buong linggo? Naglolo ko na yung refrigerating system natin sa morgue. Gusto kong siguraduhin mo maganda ang takbo nun araw-araw. Ang swerte mo. Minabati kita, Junang. Utos yun ni Director. Huwag na kayo mag-isip ng iba tungkol doon. Opo, Dok. Nandito na si Awi. Bumalik na siya galing Tokyo. Ganun ba? Sabihin mo, naaalala mo pa ba kung sino siya? Bata pa ako nung huli ko siya nakita. Tama ka. Pero ngayon dalaga na siya. Isang napakagandang dalaga. Sigurado akong matutuwa sila, ang asawa ko at ang mga magulang mo, na makita kayong ikasal. Sayang lang dahil hindi na natin sila makakasama. Sa mismong araw ng kasal niyo. Nagpapasalamat ako. Dahil mula nung mamatay ang mga magulang ko, inalagaan niyo ako at tinuring na tunay niyong anak. Pinag-aaral niyo rin ako. Ginawa ko lang kung anong nararapat. Tunay na anak ang tingin ko sa'yo. Kahit noon pa. At hindi yun dahil sa pinagkasundo namin kayo. Maraming salamat po. Alam kong kulang na sa oras, pero itong darating na tagsimol na sana. Patawarin mo ko, pero gusto ko na kayong maikasal kaagad. Alam ko namang marami pang kailangang asikasuhin, lalong-lalo na sa parte namin. Pero nakapagdesisyon na ako. Sige po. May 30 oras na mula nang mamatay siya. Base sa amoy, parang matagal na. Mas alam mo ang bagay na yan. Isa siyang sundalo na naghahatid ng mga dokumento mula Busan papuntang Seoul. Naduroy ang katawan pero ang mga dokumento hindi man lang nagalaw. Sinong gagawa ng ganitong bagay?
Anong motibo niya? Isa pa, halos mag-iisang linggo pa lang siya rito sa Korea. Doktor Caneta, pwede ba kitang makausap? Isa siyang sundalong Hapon na walang awang pinatay. Kaya sigurado kung pupuntahan ka ng mga reporter dito para kumuha ng impormasyon. Pakiusap ko, bukod sa opinyong mong medikal, huwag ka magbibitiw ng kahit anong salita sa harap nilang lahat. Ako nang bahalang sumagot sa ibang tanong. Maliwanag ba? Gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina, sinaksak ang biktima. Isang matulis at mahabang bakal ang ginamit laban sa kanya. Dok, sandali lang! Dok, ano sa palagay nung dahilan ko bakit yung naginawa sa katawan niya? Base sa nakita ko, sa dami at lalim ng ginamong saksak ng biktima, malaki ang galit ng salarin. Kaya nagawa nitong saksakin ng biktima ng maraming beses kahit patay na ito. Ano masasabi niyo kilala ng biktima ang pumatay sa kanya? Yung estudyante, namutla kanina. Gusto nang himatayin ang ginagawa ko yung autopsy. Teka nga pala, handa ka na ba sa ituturo mo? Nabanggit nila sa akin na mahirap daw turuan yung mga yon. Mas magugulo kaysa sa atin. Pero hindi naman tayo magulo dati, di ba? Grabe, pagod na ako. Kamusta yung autopsy? Ayos lang naman. Lahat ng kinain ko, sinuka ko. Masasanay ka rin. Nakakasuka talaga ang autopsy. Oo nga pala. Anong nangyari rin sa kaso? Uy kayo! May dinala na namang patay rito. Nakita niyo na ba? Patay na naman? Yung babae. Nakita mo na? Dinala rito yung bangkay kanina lang. Sintigas ng yelo yung katawan niya, parang malamig na karne. Ay, nakakapanghinayang siya. Ang gandang babae pa naman niya. Para siyang isang napakagandang anghel na nahulog sa langit. Itabi mo yan. Hindi mo na isinara yung pinto. Tapos nandito pa rin yung bangkay. Pag-junam. Ano yun, Dok? Sabihin mo. Natatakot ka ba? Hindi po, Dok. Linisin mo na yung mga bangkay, tapos ipasok mo na. Opo, Dok. Baka matapon yung mga chemical dyan. Ayusin mo rin. Opo. Huwag mong sayangin ang oras mo. Uy,
Professor, ibig bang sabihin nun, naniniwala kayo na totoong may multo? Ayaw mo ba nitong sising mo? Meron din ako singsing dati. Bigay sa akin yun ng mga magulang ko. Kaya lang, ay wala ako nung 1 taon paglipat ko rito. Hindi ko na nakita kahit kailan. Alam mo, hindi ko naman talaga gusto maging isang doktor eh. Pagdodrowing ang hilig ko. Ilang buwan na lang. Ikakasal na ako sa anak ng direktor nitong ospital. Kahit di ko siya kilala. Alam mo, pag tinitingnan kita, ang saya ng itsura mo. Parang nakatatak sa mukha mo. Lahat na masayang nangyari sa buhay mo. Ang lamig. Bakit ba nasa labas pa ang mga tao? Eh kasi umuulan ng nyebe. Ah, ang ganda. Para kang baliw. Nakakapagtaka lang. Hindi ba't huli na para sa niebe? Hoy, Jongnam! Ba't di mo sinama yung mga kaibigan mong bangkay? Nakakatuwa pag nagba-brownout. Ah, nakakapagpahinga tayong lahat, di ba? Nakikiusap po kami! Huwag niyo po munang ayusin! Kahit na ngayong gabi lang! Uy, naku! Ano ba naman? Ay, daw bigla! Ay, naman yung pahinga natin. Ay. Pasensya na! Jongnam, ano ba? Magtira ka naman ng bote para may magamit pa kami. Ayos ka lang ba dyan, Jongnam? Opo, Dok. Kailangan niya munang maintindihan na wala siyang kasalanan sa nangyari. Ganun yun, para matanggap niya ang pagkamatay ng mga magulang niya. Pasensya na, Dok. Bigyan natin siya ng mga gamot at psychoanalysis treatment. Opo, Dok. Nandito ka pala. Hinahanap kita. Maganda siya. Hindi ba? Opo. Yung kasama niyang lalaking nagpakamatay, hindi pa natatagpuan hanggang ngayon. 4 na araw silang naghanap bago nila nakita ang bangkay niya. Kawawa naman siya. Matanong ko lang, alam mo ba kung anong oras ka ipinanganak? Opo. 2:00 ng madaling araw, June 3, 1920. Yun lang ang gusto kong malaman kaya kita hinahanap.
Pero ngayong nahanap na kita, kung ano-ano naman ang sinasabi ko. Naririnig niyo ba yun? Parang may umiiyak. Sino kaya yung babaeng umiiyak? Parang galing sa punerarya yung tunog. Nasaan na yung drawing ko?
ko alam kung paano kita pasasalamatan sa ginawa mo para sa akin. Masyado ba akong sakit para ipakasal ang patay niyang kaluluwa sa isang buhay na lalaki? Siguro nga, pero kahit kailan hindi ako papayag na makasama ng kaluluwa ni Awi ang lalaking responsable sa pagkamatay niya. Dinala rito ang bata 2 araw na mula na makaligtas siya sa isang aksidente na muntik niya nang ikamatay. Ano ka ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Tulungan niyo ako! Bilisan niyo! Hawakan mo siya! Tingnan mo kung may bali. Opo, Dok! Higpitan niyo ang hawak. Kumalma na siya. Kawawa naman siya. Basta hawakan niya lang. Kailangan niyang mabuhay. Alang-alang sa mama niya. Yan ba ang mama niya? Oo. Wala siyang sugat o bali. Parang himala. Parang himala? Ang alin? Nakaligtas siya nang wala man lang pasa sa katawan. Samantalang parehong namatay sa aksidente yung mga magulang niya. Iba-iba tayo ng kapalaran. Hindi tayo magdedesisyon sa lahat ng bagay. Ayan na naman.
Para siyang may aphasia. At saka lagi rin siyang binabangungot. Sino mang namatayan ng mga magulang sa ganung paraan, matutroma talaga, lalo ng bata. At dahil siya lang ang nag-iisang nakaligtas, posibleng sisihin niya rin ang sarili niya. Mama! Mahal kita. Mahal din kita. Sige, sa ngayon hanggang dito na lang muna tayo. Asa ka? Yung mga bagay na sinabi mo sa akin, naalala mo pa ba? Sige, okay lang. Nung mga 5 taong gulang ako, merong malaking abandonadong bahay, ilang kanto mula sa bahay namin. Pagkatapos isang araw, nagpunta kaming dalawa ng kuya ko ron dahil gusto naming kunin yung mga itlog ng ibon na nandun sa loob ng balon. Binalaan ako ng kuya ko. Sabi niya, huwag daw akong lumapit, pero hindi ako nakinig sa kanya. Kaya yun, nahulog ako. Ang lalim pala ng balon na yun. Malalim at konti na lang ang tubig nun. Umiyak ako tapos tinatawag ko siya. Iyak ako ng iyak kasi nasaktan yung binti ko. Sinubukan niyang bumaba gamit ang lubid, pero nahulog din siya. 2 na kaming nandun. Takot na takot ako ng mga oras na yon. Pero sabi niya, huwag daw ako mag-alala dahil may magliligtas sa amin. Kaya tumahan na ako. Sumunod lang ako sa kuya ko. Sabi niya, kainin ko yung mga itlog at inumin ko yung tubig. Matapos ang ilang araw, may mga taong dumating at hinila kami palabas ng balon. Kaya lang, sabi nila patay na yung kuya ko. Pero yung kamay ko, hawak pa rin niya. Hindi ko yun malilimutan. Kasi siya ang dahilan kaya ako nabuhay. Alam ko kung anong nararamdaman mo ngayon, Asa ko. Dahil naranasan ko rin yan. Magpahinga ka lang, okay? Magiging maayos din ang lahat. Koshiro? Koshiro!
Mula ngayon, tawagan mo na akong pa. Hawakan niyo siya! Opo, Dok. Asa ko. Alam mo, gusto talaga kitang matulungan. Pero kailangan mo magtiwala sa akin. Kakausapin kita tulad kahapon. Okay? Sundin mo ang sasabihin ko. Huwag kang matakot. Hindi ako aalis. Dito lang ako. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon, asa ko, gusto kong balikan mo yung mga nangyari. Kung saan nagsimula ang lahat. Bago nangyari ang aksidente sa pamilya ninyo. Ayun siya. Asa ko, siya ang bago mong papa. Gusto mo siyang makilala? Ako si Koshiro Waji. Nice to meet you. Alam mo ba, Koshiro? Mahal din kita. Mahal din kita, asa ko. Asa ko, dapat tawagin mo na rin siyang papa. Gusto ko siyang maging asawa. Ano ba yung sinasabi mo? Nagmamaneho ang papa mo. Sige na. Ang mabuti pa, maupo ka na dyan. Ikaw ang dapat umalis dito. Ano ka ba, asa ko? Bakit mo pa sinasabi yan? Ayokong natutulog kayo sa isang kwarto. Ayokong tinatabihan mo siya tuwing gabi. Galit ako sa'yo. Gusto ko umalis ka na. Dapat kang mawala sa buhay namin. Asa ko?
lahat yon. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Maghapon siyang umiyak. Inilabas niya ang lahat ng emosyong pinipigilan niya. Kaya naman sa palagay ko, magsisimula na siyang gumaling ngayon. Nakapagsalita na rin siya. Director. Natutuwa ako. Napakaganda ng ginawa mo, Doktor. Sa palagay ko, matatahimik na ang mama ni Asa ko. Magmula ngayon, gusto ko alagaan mo siyang mabuti habang nandito siya. Maaasahan ba kita? Opo. Opo, Director. Gusto ko magpahinga ka lang dito. Kukumustahin ko lang yung ibang pasyente, tapos babalik din ako kaagad. Huwag kang mag-alala. Bigla na lang siyang nagkumpulsyon. Nabigyan mo ba siya ng gamot? Opo. Susunod ako! Doktor! Ihanda mo yung gamit ko. Opo. Asa ko! Asa ko! Gumising ka! Lumaban ka! Asa ko! Huwag kang mag-alala. Wala kang kasalanan. Mahal kita. Doktor. Asa ko! Doktor. Wala na ang bata. Ginawa niyo ng lahat para sa kanya. Sabi nila, kamatayan ng Luna sa lahat ng paghihirap. Sa mga huling oras na yun, nakita ko ang bakas ng kapayapaan sa mukha niya. Yun siguro ang dahilan. Kaya siya namaligtas. Wala pa siyang kapayapaan sa puso. Kawawa naman. Buhay pa ba yan? Tingnan mo.
May 30 oras na mula nang mamatay siya. Isa siyang sundalo na naghahatid ng mga dokumento mula Busan papuntang Seoul. Naduray ang katawan pero ang mga dokumento hindi man lang nagalaw. Sinong gagawa ng ganitong bagay? Anong motibo niya? Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil hindi ko rin napapansin. Walang kanino kasama ko. Yung estudyante, namutla kanina. Gusto nang himatayin nung ginagawa ko yung autopsy. Teka nga pala, handa ka na ba sa ituturo mo? Nabanggit nila sa akin na mahirap daw turuan yung mga yon. Mas magugulo kaysa sa atin. Pero hindi naman tayo magulo dati, di ba? Nung mga panahon na yun, mahirap para sa kanilang tanggapin ang lahat ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Iniisip nila na ito ay masama. At sa bawat bansa, merong kanya-kanyang interpretasyon yon. Halimbawa na lang sa silangan. Kapag minumulto o may inaalihan sa kanila ng ibang espiritu, ang interpretasyon nila ron ay may multiple personality disorder ang taong yon. Professor, paano yung mga multo sa mga haunted house? Totoo bang may mga ganun? Maganda yung tanong mong yan. Mga multo, mga gumaganang espiritu. Sila ang pinaniniwala ang mga kaluluwa ng mga taong namatay na. Gumawa ng eksperimento noon ng isang Western scientist. Nirecord niya ang timbang ng isang tao ilang minuto lang bago ito mamatay. Inakala niya na walang magbabago sa timbang ng pasyente nung patay na to. Pero nagulat siya dahil bigla itong nag-iba. Minuto lang pagitan nung huling kuha niya ng timbang pero nag-iba na to. Base sa diferensya na naging resulta, tinawag niya itong timbang ng kaluluwa ng tao. Mahirap talaga itong ipaliwanag scientifically. Professor, ang ibig bang sabihin nun, naniniwala kayo na totoong may mga multo? Palagay ko hindi sa mga multo na nasa haunted house tulad ng sinasabi nyo. Siguro nga dahil hindi pa ako nakakakita, pero ganun pa man. Gusto kong maniwala may kaluluwa tayo. Parang nakakalungkot namang isipin kung wala, hindi ba? Anong masasabi nyo tungkol doon?
Koreanong sundalo, 4 na araw na mula na makatakas. Katulad din ng mga naunang kaso. Oo. Yung ginamit na pampatay, pati paraan pareho. Napakabata pa niya. Killer na puro sundalo ang pinupuntirya. Hanggat hindi pa natatapos ang investigasyon, huwag ka muna magsasalita tungkol sa kaso. Ikaw rin, Jungnam. Opo, sir. Hoy, Jungnam! Ba't di mo sinama yung mga kaibigan mong bangkay? Para sa lahat, gumawa kami ng kakanin kanina. Kumuha kayo, Dok. Tikman niyo. Inyang. Sabihin mo, may pinuntahan ka ba kagabi? Ano yun? Wala. Nitong mga nakaraan, kakaiba ba ang mga panaginip mo? Lagi akong pagod. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakatulog, lalo na yung panaginip ko. Gustong-gusto mo yan, ano? Yung figurines. Parang tayong dalawa. Kapag nandun tayo sa hardin. Oo nga, no? Pati yung ilaw kapareho. Diyan ka lang. Sandali lang. Huwag kang aalis dyan. Honey, Dahan-dahan kang lumapit sa akin.
Honey. Isang taon na. Mula nang mamatay si Inyang sa Japan. Paano ko nakalimutan ang bagay na yun? At paano nandito siya ngayon sa tabi ko? Bakit naman kita iiwan? Hindi ko gagawin yon. Kahit sa kabilang buhay. Tama na. Alam kong nasasaktan ka. Pero nandito lang ako. Honey, hindi kita iiwan. Itigil mo na yan. Ako nang bahala sa lahat. Ibigay mo yan sa akin. Akin na. Honey! Honey!
Gustong-gusto mo yan, ano? Parang ang lalim ng iniisip mo. Kanina pa kasi kita hinihintay. Akala ko talaga iniwan mo na ako. Honey, buti pa bumalik na lang tayo sa Japan. Yung braso mo. Anong nangyari dyan? Bakit may sumunod? Honey, Major! Nurse Ansing Hospital yung biktima. Naisip ko lang, bakit iniwan ng killer yung bangkay sa kalye kung saan madaling makikita? Sa palagay ko nagkamali siya ng inakala. Makapal ang hamog kagabi kaya madilim ang paligid. Nagmamadali siyang itapon ng bangkay. Nung nandun siya sa itaas kagabi, inakala niyang isa yung matarik na bangin. Kaya diyan niya inihulog yung bangkay. Ang nakapagtataka, bakit nurse ang napili niya ngayon? Dahil hindi sundalo ang biktima. Baka may gumagaya lang sa killer. Baka gusto niyang isipin natin na yung killer yun. Hindi. Iisa ang estilo ng pagpatay. Yung killer yun. nakuha namin, sir. Nasa tabi ng biktima. Yung pinatay na Koreanong sundalo, may suot ba siyang jacket? Wala. Wala siyang jacket, sir. Arestuhin niyo ako. Nung gabing yun, pinili kong sumuko sa batas. Ako ang salarin. Ako si Kim Dong-won ng Ansing Hospital, kinikilalang neurosurgeon. Puntahan niyo ako. Isang asawa. Ako ang killer na at isang mamamatay tao. Pag nakita niyo si Dr. Kim Dong-won, huwag niyo siya paalisin. Apo, sir! Sigurado kang si Kim Dong-won yung tumawag? Opo, sir. Tayo na. Dalawang katauhang kumokontrol sa akin. Ako, bilang si Kim Dong-won, isang doktor. At Kim Dong-won, isang mamamatay tao. Sa madaling salita, ang salarin sa mga naganap na pagpatay ay walang iba kundi ako. Si Dr. Kim? Ang pakay niyo? At isa pa, huwag kayong maniniwala sa lahat ng mga gagawin ko. Pati na rin sa mga sasabihin ko. Inuulit ko sa inyo. Ako ang killer. Hanapin niyo siya. Tignan niyo ang bawat sulok ng ospital. Pupuntahan ko lang si Dr. Caneta. Opo, sir. Dr. Caneda?
Nandyan ka ba? Bakit kayo nandito? Nakauwi na ba si Dr. Kim Dong-won? Wala pa siya rito. Sabi niya gagabihin siya ng uwi. Ganun ba? Dr. Kaneda, ilang taon na ba mula nang ikasal kayong dalawa? Malapit nang mag-isang taon. Okay. Buti pa maupo muna kayo. Ipagtitimpla ko kayo ng tsaa. Baliw. Nasiraan ka ng bayat. Dr. Kaneda, Ano yon? sa pagkakaalam ko, nung nasa Japan kayo, si Dr. Kim Dong... Oo, nakatakas yung salarin. Magpadala kayo ng mga sundalo rito. Yoshida. Sir. Ipunin niyo lahat ng pasyente. Opo. Sabihin mo, sino pa mga nandito sa ospital? Mga ilang pasyente. Si Director nasa opisina. At saka yung isang intern. Gagawin yung autopsy na inutos niya. Autopsy? Opo. Hindi. Si Nurse Choi. Wala akong inutos na autopsy. Wiset. Ano bang nangyayari? Tulong! Si Dr. Lee! Doktor! Ano nangyari sa kanya? Nasagasaan Anong siya. gagawin natin? Walang doktor na naka-duty. Umalis na. Dali yung sa emergency room. Jungnam, tawagan mo si Director. Sige. Awi. Miss na kita, anak. Mahal kita, Dr. Lee. Director. Ibaba mo yan! Ibaba mo yan kung di paparinig kita! Ibaba mo yan, sabi! Maawa kayo. Pakiusap, tulungan niyo ako. Sige niya. Sinasaniban ako ng asawa kong patay. Pakiusap. Pakiusap, patigilin niyo na siya. Hindi ikaw si Kim Dong-won. Isang taon nang nakalilipas nung mamatay ang asawa mo sa Japan. Nasa isip mo lang ang imahe ng asawa mo. Sumuko ka na. Kim In-young!
wala ang mga kaluluwa ng mga taong namatay na. Ganun pa man, mas gusto ko maniwalang may kaluluwa tayo. Para sa akin, mas nakakalungkot isipin kung wala tayong kaluluwa, hindi ba? Sumuko ka na. Makakasama na kita. Nakalulungkot isipin dahil hindi na kita nakita ulit. Pero alam ko, sa puso ko, ikaw ang babaeng para sa akin, wala nang iba. Mahal ko. Sabihin mo sa akin, kung iiwan mo lang din pala ako, bakit hindi mo pa ako isinama sa'yo nung gabing yun?
katapusan ng lahat ng mga bagay.